7 taon akong naging anino sa sarili kong buhay para lang sa tagumpay ni David. Habang maingat kong hinahalo ang paborito niyang arroz caldo, narinig ko ang katotohanang bumasag sa aking pagkatao. Ang aking asawa at ang kanyang kalaguyo, pinagpaplanuhan ang pagtanggal sa aking pangalan sa sarili kong imbensyon. Sabi ni David, isa lang akong kusinera, pero hindi niya alam, ang kamay na nagpapakain sa kanya ay ang kamay ring babawi sa lahat ng ninakaw niya. Sino ang tunay na magwawagi kapag ang lahat ng lihim ay naging lason? Pagkatapos ng gala bukas, wala nang makakaalala kay Martha. I have already removed her name from the patent filings. Siya ang kusinera sa bahay na ito, Tina, at ikaw ang magiging mukha ng tagumpay ko sa harap ng buong mundo. Ang boses na yon ni David, ang boses na dati ay nagpapatahan sa kanya sa gitna ng pagod, ay tila isang malalamig na patalim na dumaan sa kanyang pandinig. Sa loob ng madilim na pasilyo, malapit sa pintuan ng kanilang pribadong laboratorio, nakatayo si Martha. Hawak niya ang isang tray kung saan nakapatong ang isang mangkok ng mainit na arroz caldo. Marahan pang lumalabas ang usok mula sa lugaw, dala ang halimuyak ng luya at tostadong bawang, ang paboritong lunas ni David tuwing sumasakit ang sikmura nito dahil sa labis na pagtatrabaho. 7 taon. 7 taon niyang ibinuhos ang kanyang talino, ang kanyang mga gabi, at ang kanyang kalusugan para sa gamot na yon. Ang bawat formula, ang bawat trial at error, ang bawat tagumpay sa laboratorio ay bunga ng kanyang mga kamay na nooy sanay sa paggawa ng kakanin sa Iloilo para lang makatapos ng pag-aaral. Ngunit sa isang iglap, ang lahat ng kanyang pagsisikap ay itinuring na lamang na abo ng lalaking pinangakuan niya ng habambuhay. Ang matalim na tunog ng pagtawa ni Tina ay sumunod. Isang halakhak na tila mga basag na bubog na kumuskos sa marupok na puso ni Martha. Poor Martha. She actually thinks her sacrifice means something. Hindi niya alam. She's just a stepping stone for our future, David. Naramdaman ni Martha ang unti-unting panginginig ng kanyang mga daliri. Ang tray na hawak niya ay tila bumigat ng 100 kilo. Ang init ng mangkok ay gumapang sa kanyang palad. Ngunit ang kanyang buong pagkatao ay binalot ng isang klase ng ginaw na hindi kayang tapatan ng kahit anong kumot. Ang hangin sa loob ng mansyon ng mga De Leon ay tila naubos na naging dahilan upang ang bawat paghinga niya ay maging isang masakit na pagsusumamo. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay hindi na marinig bilang tunog, kundi maramdaman bilang marahas na paghampas ng alon sa isang pampang na unti-unti nang nagigiba. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng pag-asa at paghanga kay David, ay napuno ng pait. Isang butil ng luha ang kumawala at pumatak sa malapot na lugaw na wala sa puti ng kanin, tulad ng pagkawala ng kanyang halaga sa paningin ng kanyang asawa. Dahan-dahan niyang ibinaba ang tray sa isang maliit na lamesa sa gilid ng pasilyo. Ang bawat galaw niya ay tila isang sayaw ng isang taong wala ng buhay. Walang ingay ang kanyang mga hakbang habang umaatras siya papalayo sa pintuan, palayo sa katotohanang sumaksak sa kanya sa likuran. Ang bawat detalye ng laboratorio, ang mga test tube, ang mga microscopic slide, ang mga notebook na puno ng kanyang sariling sulat kamay, ay tila mga multong nanunumbat sa kanya. Tumigil siya sa tapat ng malaking bintana sa dulo ng pasilyo, kung saan tanaw ang malawak na hardin na pinagmamasdan niya tuwing madaling araw habang naghihintay kay David. Doon, sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan, tiningnan ni Martha ang kanyang sariling mga kamay. Ang mga kamay na naggayat, nagmix at nag-alaga. Ang mga kamay na itinuring ni David na kamay lamang ng isang hamak na kusinera. Isang tanong ang umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, isang bulong na tila nagmumula sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. Saan napupunta ang lahat ng pag-ibig na ibinigay mo sa taong kailanman ay hindi ka nakita? Nanatili siyang nakatayo sa dilim, isang anino sa sarili niyang tahanan, habang ang bango ng arroz caldo
ay unti-unting naglalaho sa lamig ng gabi. Ang gabi ay mahaba, ngunit alam ni Marta, ang dilim na ito ang magiging saksi sa kanyang panibagong simula. Isang simula na hindi na isusulat sa ilalim ng pangalan ng iba. Hindi nagdala ng liwanag ang sikat ng araw na pumasok sa bintana ng silid ni Marta, kundi isang malupit na paalala na ang gabi ng kanyang pagkadurog ay tapos na at kailangan na niyang harapin ang mga taong bumasag sa kanya. Ang bawat hibla ng katanungan sa kanyang isipan ay tila mga tinik na bumaon sa kanyang puso nang makatanggap siya ng utos mula sa katulong. Pinatatawag siya ni Doña Lourdes sa silid nito. Ang silid ng matandang De Leon ay amoy mamahaling pabango at luma. Isang amoy na laging nagpaparamdam kay Marta na siya ay isang dayuhan sa loob ng mansyong yon. Nakaupo ang Donya sa kanyang silya na tila isang reyna. Hawak ang isang tasa ng tsaa na dahan-dahang itinatama sa pinggan nito na lumilikha ng isang marahang tunog na tila nagmamarka ng bawat segundo ng kaba ni Marta. Marta, hiha, maupo ka. Wika ni Doña Lourdes, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi kakikitaan ng kahit anong tamis. Narinig ko ang tungkol sa nangyari kagabi. I know you heard David and Tina. Huwag mo nang itanggi. Nananatiling nakayuko si Marta. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom sa kanyang palda. Ang bawat salita ng matanda ay tila isang dambuhala na tumatapak sa kanyang maliit na pagkatao. Huwag kang maging emosyonal, Marta. You have to understand na ang pamilya De Leon ay may pangalang dapat pangalagaan. Utang na loob mo sa amin kung nasaan ka ngayon. Kung hindi dahil sa amin, baka hanggang ngayon ay naglalako ka pa rin ng kakanin sa kalsada ng Iloilo. Isipin mo ang lahat ng ibinigay namin sa iyo. Ang edukasyon mo, ang marangyang buhay na ito. Ang boses ng matanda ay naging mas malamig. David needs this patent for the company's sake. Kung mahal mo ang pamilyang ito, mananatili kang tahimik. Do not make a scene, especially not during the gala. Huwag mong ipapahiya ang apelyidong ipinahiram namin sa iyo. Ang bawat pahiram at utang na loob ay tila mga kadenang lalong humihigpit sa leeg ni Marta. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sabihing, ang patent na yon ay dugo at pawis niya. Ngunit ang lalamunan niya ay tila barado ng tuyong buhangin. And one more thing, dagdag ni Doña Lourdes habang tumatayo. Since Tina is working closely with David, she will be staying here for a while. Be a good wife, Marta. Bumaba ka na at ihanda ang almusal nila. Make sure it's perfect. Sa hapag-almusal, ang bawat subo ng pagkain ay tila lason para kay Marta. Nakatayo siya sa gilid, tila isang anino, habang pinagsisilbihan ng kanyang asawa at ang babaeng kumuha ng kanyang pangarap. Ang halakhak ni Tina habang kausap si David ay tila mga kuko na kumakamot sa kanyang kaluluwa. The coffee is a bit bitter today, Marta. Muling pagsita ni Tina, ang kanyang boses ay puno ng pangungutya. Maybe you're losing your touch, pati sa kusina. Tumingin si Marta kay David. Nagbabakasaling makakita ng kahit kaunting awa o pagtatanggol. Ngunit ang lalaki ay hindi man lang nag-angat ng tingin mula sa kanyang dyaryo. Ang kawalan ng kibo ni David ay mas masakit pa kaysa sa anumang sampal. Ang katahimikan nito ang nagkumpirma na para sa kanya, si Marta ay wala ng halaga kundi isang kagamitan sa loob ng bahay. Pagkatapos ng almusal, nang makaalis na si David, hinarap muli ni Doña Lourdes si Marta sa loob ng malawak na sala. Kinuha ng matanda ang kanyang checkbook mula sa bag at mabilis na nagsulat. Pinunit niya ang papel at walang pakundangan itong inihagi sa direksyon ni Marta. Ang maliit na piraso ng papel ay marahang lumutang sa hangin bago lumapag sa paanan ng babaeng sugatan. Heto, 1,000,000. Malaki na yan para sa isang tulad mo. Mariing sabi ni Doña Lourdes habang nakatingin sa mga mata ni Marta na puno ng luha. Pambili mo yan ng iyong katahimikan. Tanggapin mo ang pera. Manatili ka sa iyong pwesto at hayaan mo si David
sa kanyang tagumpay. Huwag mo kaming subukan, Marta. Isang pitik lang namin, maaari kang bumalik sa putikan kung saan ka namin pinulot. Nakatitig lamang si Marta sa tseke sa sahig. Ang puting papel na yon ay hindi simbolo ng yaman, kundi ang huling pako sa kabaong ng kanyang dangal. Sa sandaling iyon, ang huling hibla ng pag-ibig niya para sa mga De Leon ay tuluyan ng napigtas na pinalitan ng isang malamig at matalim na desisyon. Ang bawat hakbang ni Marta sa madilim na pasilyo patungo sa laboratorio ay tila paglakad sa ibabaw ng mga maliliit na patalim. Ang katahimikan ng mansyon sa ganitong oras ng madaling araw ay hindi nagbibigay ng kapayapaan, kundi isang mabigat na presensya na tila nagmamasid sa bawat kilos niya. Hawak ang kanyang lumang notebook na may mga kupas na pahina. Naramdaman niya ang malamig na hawakan ng pinto. Sa loob ng silid na ito, kung saan ang amoy ng kemikal at malinis na kagamitan ay naging pamilyar na sa kanyang mga pandama, doon niya ibinuhos ang huling 7 taon ng kanyang buhay. Nang bumukas ang screen ng computer, ang liwanag nito ay tila isang mapanghusgang mata sa gitna ng kadiliman. Sa bawat folder na kanyang binubuksan, ang kanyang puso ay tila isang ibon na marahas na humahampas sa kanyang dibdib. Doon, sa harap ng kanyang mga mata, nakita niya ang huling bersyon ng patent filing. Ang pangalang Marta Reyes, na dapat ay nandoon bilang pangunahing researcher, ay wala na. Sa halip ang pangalang Dr. David De Leon ang nakasulat sa bawat pahina, kasama ang pangalan ni Tina bilang co-author. Ang bawat titik ng pangalan ng kanyang asawa ay tila mga uod na kumakain sa kanyang dangal. Walang iniwan na bakas, bulong ni Marta sa kanyang sarili habang ang kanyang paningin ay lumalabo dahil sa namumuong luha. Binura mo ako, David. Binura mo ako na parang isang maling formula. Isang marahang paggalaw sa may pintuan ang nagpatigil sa kanyang paghinga. Ang marahang pag-awang ng pinto ay naglikha ng isang anino na unti-unting lumapit sa kanya. Handa na si Marta na harapin ang galit ni Doña Lourdes o ang panunuya ni David, ngunit ang mukhang sumulpot sa liwanag ay ang kay Aling Rosa, ang matandang tagapagsilbi na kasama na ng pamilya De Leon bago pa man siya dumating. Hiha! Marahang tawag ni Aling Rosa, ang boses ay puno ng pag-aalala. Maaram ako, Marta. Maaram ako sang ginabatsyag mo. Ang paggamit ng matanda sa kanilang katutubong wika, ang Ilonggo, ay tila isang mainit na yakap na nagpaguho sa pader na itinatayo ni Marta. Lumapit ang matanda at hinawakan ang nanginginig na kamay ng dalaga. Ang mga palad ni Aling Rosa ay magaspang, tuyo, ngunit puno ng init na matagal nang hindi nararamdaman ni Marta sa loob ng bahay na yon. Hindi ka dapat naririto, Aling Rosa, wika ni Marta sa pagitan ng hikbi. Mapapahamak kayo kapag nalaman nilang tinutulungan ninyo ako. Matagal na akong nakatali sa pamilyang ito dahil sa mga utang na loob na hindi natatapos, sagot ng matanda. Ang kanyang mga mata ay tila may itinatagong lungkot na kasing lalim ng dagat. Pero nakita ko ang tatay mo noon, Marta. Nakita ko kung paano siya naghirap para lang sa mga pormulang yan. Huwag mong hayaang nakawin nila ang huling alaala niya. Mag-ingat ka dahil ang mga De Leon ay parang mga anay. Unti-unti nilang uubusin ang pundasyon mo hanggang sa wala nang matira. Ang mga salita ni Aling Rosa ay nagbigay kay Marta ng isang uri ng lakas na hindi nanggagaling sa galit, kundi sa katotohanan. Mabilis niyang isinaksak ang isang maliit na USB drive sa computer. Pinanood niya ang bawat bar ng loading screen na tila ba ito ang kanyang huling linya ng buhay. Ang bawat file na naililipat ay isang piraso ng kanyang pagkatao na kanyang binabawi mula sa mga magnanakaw. Ngunit bago pa matapos ang huling file, ang katahimikan ng gabi ay nabasag ng isang marahas na pagbagsak ng pinto sa ibaba, na sinundan ng mabibigat na yabag ng sapatos na tumataas sa hagdan. Ang amoy ng alak at isang matapang na amoy ng pabango ng babae ay tila na unang pumasok sa pasilyo
bago pa man sumulpot ang boses ni David. "Marta, nasaan ka?" Sigaw ni David, ang boses ay garalgal at puno ng kapangyarihan ng isang taong nakainom. Mabilis na hinugot ni Marta ang USB at itinago ito sa loob ng kanyang notebook. Pinatay niya ang monitor at hinarap ang pintuan sa gitna ng dilim. Nang pumasok si David, ang liwanag mula sa pasilyo ay tumama sa kanyang mukha. Ang kanyang kurbata ay maluwag, ang kanyang buhok ay gulo-gulo, at sa kanyang leeg ay may bakas ng pulang lipstick na tila isang sugat na nagpapatunay ng kanyang kataksilan. Lumapit siya kay Marta. Ang kanyang hininga ay amoy alak, at sa bawat paghinga niya, ang amoy ng pabango ni Tina ay sumasakal sa sistema ni Marta. "Bakit ka naririto sa dilim?" tanong ni David. Ang kanyang kamay ay marahas na humawak sa balikat ni Marta. "Anong ginagawa mo sa laboratorio ko?" Tumingin si Marta sa mga mata ng lalaking minahal niya, at sa unang pagkakataon, hindi takot ang naramdaman niya, kundi isang malalim na pagkasuklam. Alam ni Marta na ang bawat segundo ng kanyang pananatili sa tabi ng lalaking ito ay isang insulto sa kanyang pagkatao. Ngunit kailangan niyang maghintay. Ang laban ay nagsisimula pa lamang, at ang amoy ng kataksilan na dala ni David ang magsisilbing paalala kung bakit hindi siya dapat tumigil hanggang sa makuha niya ang katarungan. Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng desk lamp, ang mga numero sa harap ni Marta ay tila mga buhay na nilalang na nagbabago ng anyo. Bilang isang scientifico, ang bawat decimal point ay may katumbas na buhay. Ngunit habang sinusuri niya ang mga huling ulat ng clinical trials na binago ni David, naramdaman niya ang isang matinding lamig na gumagapang mula sa kanyang mga paa hanggang sa kanyang batok. Ang konsentrasyon ng aktibong sangkap na dapat ay nagpapakalma sa mabilis na pintig ng puso ay binawasan ng halos kalahati at pinalitan ng isang hamak na filler na walang ibang layunin kundi ang palakihin ang kita ng kumpanya. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binabasa ang mga ulat ng side effects na sadyang itinago sa publiko. Ang gamot na dapat ay nagliligtas ay maaari nang maging sanhi ng paghinto ng hininga ng sinumang may mahinang pangangatawan. Para kay Marta, ang bawat pahinang ito ay tila isang hatol ng kamatayan para sa mga pasyenteng mahihirap na umaasa sa De Leon Biomed. Ang pangarap niya na makatulong sa kapwa ay ginamit ni David upang bumuo ng isang mamahaling kabaong na balot ng magarang pakete. Hindi na nakapagpigil si Marta. Bit-bit ang mga dokumento, tinungo niya ang opisina ni David sa loob ng mansyon. Natagpuan niya ang kanyang asawa na komportableng nakaupo sa kanyang leather chair, humihit-hit ng mamahaling sigarilyo habang nakatingin sa mga financial projection ng kumpanya. "David, kailangan nating pag-usapan ang formula." Ang simula ni Marta. Ang kanyang boses ay nanginginig ngunit puno ng determinasyon. "Ang binago mong dosage, hindi ito ligtas. Maraming pasyente ang malalagay sa panganib. This is not science anymore, David. This is murder." Dahan-dahang ibinaba ni David ang kanyang sigarilyo. Ang kanyang mga mata ay naging kasing lamig ng bakal. Tumayo siya at lumapit kay Marta. Ang bawat hakbang niya ay tila isang banta na nagpapaliit sa espasyo sa paligid ng babae. "Marta, ilang beses ko bang sasabihin sa'yo? Stay in your lane." Ang malamig niyang wika, ang bawat salita ay tila isang lason na idinidikit sa mukha ni Marta. "You are just a researcher, a cook. Hindi mo alam kung paano magpatakbo ng negosyo. Ang mga pasyenteng sinasabi mo, they are statistics. Ang mahalaga ay ang investment na makukuha natin pagkatapos ng gala." "But people will die, David!" Ang sigaw ni Marta. Ang kanyang mga mata ay punong-puno ng luha ng galit. Hindi ito ang itinuro sa atin sa medisina. Ang tatay ko, hindi niya binuo ang mga formula na ito
para lang maging kasangkapan ng kasakiman mo. Sa isang mabilis na pagkilos na hindi inaasahan ni Marta, ang kamay ni David ay humampas ng malakas sa kanyang pisngi. Ang lakas ng impact ay nagdulot ng isang matalim na kirot na gumapang sa kanyang buong muka at ang kanyang paningin ay saglit na nagdilim. Ang tray ng mga dokumento ay nahulog at sumabog ang mga papel sa sahig, tila mga puting pakpak ng isang ibong binaril sa gitna ng himpapawid. Napaatras si Marta. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang humawak sa kanyang pisnging, unti-unti nang namumula at kumakabog sa sakit. Walang tunog na lumabas sa kanyang bibig, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatitig kay David na may halong gulat at isang klase ng pag-unawa na ngayon lang naging malinaw. Ang lalaking pinangakuan niya ng katapatan ay wala na. Ang kaharap niya ay isang estrangherong nilamon na ng ambisyon. Umalis ka na, ang utos ni David, na tila walang anumang nangyari. Ihanda mo ang sarili mo para bukas at huwag na huwag mo nang babanggitin ang tungkol sa formula na yan kung ayaw mong masaktan pa ng lalo. Lumabas si Marta ng silid na tila isang aninong nawalan ng direksyon. Nagtungo siya sa banyo at tiningnan ang kanyang sarili sa salamin. Ang pamumula sa kanyang pisngi ay isang permanenteng marka ng kanyang pagkadurog, ngunit sa gitna ng sakit, isang malamig na apoy ang nagsimulang mag-alab sa kanyang mga mata. Hindi na siya iiyak para sa lalaking ito. Ang bawat kirot sa kanyang mukha ay magsisilbing gasolina para sa kanyang susunod na hakbang. Habang naglalakad pabalik sa kanyang silid, narinig niya ang pagtunog ng telepono ni David sa kabilang kwarto. Ang pinto ay bahagyang nakabukas at dahil sa katahimikan ng gabi, ang boses ni David ay malinaw na umabot sa kanyang pandinig. Yes, I understand. Wika ni David sa kabilang linya. Ang kanyang boses ay puno ng kaba na pilit itinatago. Ilalabas natin ang gamot sa susunod na linggo. Wala akong pakialam sa mga ulat ng toxicity. Basta makuha natin ang pondo. We can deal with the casualties later. Let them die if they must. As long as the stocks go up. Napatigil si Marta sa gitna ng pasilyo. Ang kanyang hininga ay tila naging yelo sa kanyang baga. Ang boses na yon, ang malamig na pagtanggap sa kamatayan ng iba para sa pera, ang naging huling kumpirmasyon na kailangan niya. Sa dilim ng mansyong yon, isang plano ang nagsimulang mabuo sa kanyang isipan. Isang plano na hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para sa bawat buhay na balak isakripisyo ni David De Leon. Ang bawat hakbang papalayo sa mansyon ng mga De Leon ay tila pagpunit sa isang pahina ng librong puno ng kasinungalingan. Sa ilalim ng suot niyang kupas na bandana at malaking salamin, sinubukan ni Marta na itago ang namamagang pisngi at ang panginginig ng kanyang mga labi. Tinungo niya ang isang maliit at lumang karinderya sa kanto ng isang tahimik na kalsada sa Maynila. Isang lugar na malayo sa kinang ng mundo ni David, kung saan ang amoy ng masarap na nilaga at mainit na kanin ay nagpapaalala sa kanya ng payak na buhay sa Iloilo. Doon, sa isang sulok na bahagyang madilim, naghihintay ang isang lalaking may seryosong mukha, ngunit may mga matang tila nakakaunawa sa lahat ng hirap ng mundo. Si Attorney Mateo Silang. Nang mag-angat ito ng tingin at makita si Marta, agad itong tumayo. Ang paggalaw ng upuan sa semento ay lumikha ng isang mahabang tunog na tila humihiwa sa katahimikan ng hapon. Marta Reyes, ang mahinang sambit ni Mateo. Ang kanyang boses ay may lalim na tila isang lunas sa sugat ng kaluluwa. Matagal na kitang hinahanap. Simula nang mabalitaan ko ang nangyari sa itay mo sa Iloilo, hindi ako tumigil. Naupo si Marta sa tapat niya. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanyang bag, kung saan nakatago ang USB at ang notebook ng kanyang ama. Hindi ko akalaing matatandaan niyo pa ang tatay ko, attorney. Napakatagal na niyon. Hinding-hindi ko makakalimutan ang taong nagbigay sa akin ng pagkakataong makapag-aral sa kabila ng kahirapan. Sagot ni Mateo.
habang ang kanyang paningin ay nananatili sa mukha ni Marta. Napansin niya ang bahagyang pamamaga sa pisngi ng babae at ang isang pamilyar na lungkot na nagkukubli sa likod ng mga mata nito. Marta, bakit? Anong nangyari sa'yo sa piling ng mga De Leon? Bakit tila ang liwanag na nakita ko sa'yo noong bata ka pa ay napalitan ng ganitong pighati? Sa sandaling iyon, ang lahat ng pader na itinayo ni Marta ay gumuho. Ang bawat sipayo, ang bawat sampal ni David, at ang bawat pang-iinsulto ni Doña Lourdes ay tila gustong kumawala sa kanyang lalamunan. Ngunit bilang isang babaeng sanay sa pagtitiis, tanging ang marahang pagtulo ng luha sa kanyang pisngi ang naging sagot. Attorney? Kinuha nila ang lahat. Ang halos bulong na wika ni Marta, ang bawat salita ay tila isang piraso ng basag na kristal. Ang formula ng tatay ko, ang 7 taon ng pagtatrabaho ko, pati ang pangalan ko, binura nila. I'm just a ghost in that house. I need help. Hindi ko na alam kung sino ang tatakbuhan ko. Huminga ng malalim si Mateo. Ang paghigpit ng kanyang hawak sa sariling panulat ay nagpapakita ng matinding galit na pilit niyang sinusupil. Huwag kang mag-alala, Marta. Ang katarungan ay hindi natutulog kahit gaano pa katayog ang tingin ng mga De Leon sa kanilang sarili. I will protect your father's legacy. I will protect you. Marahang itinulak ni Mateo ang isang mangkok ng mainit na sopas patungo sa direksyon ni Marta. Ang usok na nagmumula rito ay tila isang marahang haplos sa malamig na pakiramdam ng babae. Kumain ka muna, Marta. Kailangan mo ng lakas. Tandaan mo, mula sa oras na ito, hindi ka na nag-iisa sa laban na ito. We will take back everything they stole from you, bit by bit. Ang init ng sabaw na dumaan sa kanyang lalamunan ay tila nagbigay ng panibagong buhay sa nanunuyong pag-asa ni Marta. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, naramdaman niyang may isang taong nakakita sa kanyang tunay na halaga, hindi bilang isang asawa ng isang De Leon, kundi bilang ang matalinong anak ni Datu Reyes. Ngunit habang abala sila sa pag-uusap sa labas ng karinderya, isang itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa tapat ng kalsada. Mula sa bahagyang nakabukas na bintana nito, ang dulo ng isang lente ng kamera ay sumilip at tumutok sa kinaroroonan ni Marta at Mateo. Ang mabilis na pagkislap ng liwanag mula sa aparato ay tila isang kidlat na nagbabadya ng isang malakas na bagyo. Isang lalaking nakauniporme ng mga De Leon ang mabilis na nag-send ng isang mensahe sa kanyang telepono. Sa loob ng mansyon, ang tunog ng pagtanggap ng mensahe sa cellphone ni Doña Lourdes ay tila isang hatol na naghihintay na maipatupad. Ang lihim na pagkikita ng kusinera at ng isang kilalang abogado ay hindi mananatiling lihim ng matagal. Nang tumapak si Marta pabalik sa loob ng mansyon, ang bawat hininga niya ay tila isang paghahanda para sa isang pagtatanghal na ang tanging kapalit ay ang kanyang kaligtasan. Ang marangyang sala ay tila naging isang entablado kung saan ang bawat anino ay nanonood. Doon, naghihintay si Doña Lourdes at David. Ang kanilang mga mukha ay tila mga estatwang bato na walang bakas ng habag. Dahan-dahang lumapit si Marta at, sa harap ng kanilang mapanghusgang mga mata, ay marahang yumuko. Isang kilos na tila pagpapakumbaba, ngunit sa kaibuturan ay isang paraan upang itago ang naglalagablab na apoy sa kanyang paningin. Patawad po. Ang halos pabulong niyang wika. Ang boses ay sadyang ginawang garalgal upang magmukhang talunan. Nawala po ako sa aking sarili. Hindi ko na po uulitin ang pag-alis ng walang paalam. Gagawin ko po ang lahat ng gusto ninyo. Manatili lamang ako sa tabi ni David. Ang isang matunog na paglangit-ngit ng silya ni Doña Lourdes habang ito ay sumasandal ay nagpahiwatig ng tagumpay ng matanda. Mabuti at natauhan ka na, Marta. Ang wika ng Donya, ang kanyang boses, ay puno ng mapang-aping awtoridad. Dahil kung hindi,
Baka sa kalsada ka na natutulog ngayon. At dahil nangako kang magiging mabuting asawa, kailangan mong tanggapin ang pagtira ni Tina rito sa mansyon. Mas mapapadali ang trabaho ni David kung naririto ang kanyang katuwang. Ang pagpasok ni Tina sa silid ay tila isang marahas na hangin na nagdadala ng amoy ng panunubok. Hawak ang isang basket ng mga labada. Lumapit siya kay Martha nang may mapang-asar ng ngiti. "Martha, darling, since you want to be useful, pakilabhan naman itong mga damit ko. Hand wash only, okay? Masyadong mahal ang silk na ito para ipasok sa machine. I'm sure expert ka naman sa paglalaba, di ba?" Naramdaman ni Martha ang init na dumadaloy sa kanyang mga palad habang tinatanggap ang basket, ngunit ang kanyang mukha ay nanatiling blanko. Sa bawat kuskos niya sa mamahaling tela sa loob ng lababo, ang bawat patak ng tubig na tumatalsik sa kanyang mukha ay tila mga paalala ng bawat pang-aalipusta. Ngunit sa ilalim ng kanyang apron, nakatago ang isang maliit na digital recorder. Ang bawat salita ng pagmamalaki ni Tina, ang bawat plano ni David na narinig niya sa kabilang dingding ay tila mga laso na maingat niyang iniipon sa isang sisidlan. Para kay Martha, ang mansyon ay hindi na tahanan, kundi isang laboratorio kung saan ang bawat emosyon ay kailangang timbangin ng maigi. Sa gitna ng kanyang paglalaba, dahan-dahang hinawakan ni Martha ang kanyang singsing sa kasal. Ang gintong ito ay tila naging isang malamig na rehas na nagpapaalala sa kanya na ang pag-ibig na inaakala niyang wagas ay isa lamang palang hungkag na pangako. Itinaas niya ang kanyang tingin sa bintana, pinagmamasdan ang paglubog ng araw na tila isang dumanak na dugo sa himpapawid. Ang hapunan ng gabing iyon ay binalot ng isang nakabibinging katahimikan na binabasag lamang ng tunog ng mga kubyertos na tumatama sa porselana. Sa gitna ng pagkain, biglang binitawan ni Tina ang kanyang tinidor, na lumikha ng isang matalim na ingay sa ibabaw ng lamesa. Tumingin siya kay David at pagkatapos ay kay Martha bago humawak sa kanyang tiyan nang may kasamang mapanghamong namong ngiti. "David!" ang malambing na tawag ni Tina, ngunit ang kanyang mga mata ay nakapako kay Martha. "I think we should tell her. Hindi na natin ito maitatago ng matagal." Tumigil si David sa pagsubo. Ang kanyang mukha ay kakikitaan ng isang panandaliang kaba, bago ito napalitan ng isang mapagmataas na ekspresyon. "Martha!" ang wika ni David. Ang kanyang boses ay tila isang pader na humaharang sa huling pag-asa ng babae. "Tina is pregnant. Magkakaroon na ako ng tagapagmana. At sa ayaw mo o sa gusto, siya ang magiging prioridad ng pamilyang ito mula ngayon." Napatigil ang mundo ni Martha. Ang baso ng tubig na hawak niya ay dahan-dahang nanginig sa kanyang mga daliri, habang ang bawat salita ni David ay tila mga punyal na sabay-sabay na bumaon sa kanyang puso. Ang katahimikan sa loob ng silid ay naging kasing bigat ng isang hatol na bitay. "Tiyungbay, sugat ngang nakaraan." Sa gitna ng malalim na pagkakahimbing, dinala si Martha ng kanyang gunita sa pampang ng Iloilo, kung saan ang amoy ng alat ng dagat at ang marahang paghampas ng mga alon sa buhanginan ay tila isang uyayin ng kahapon. Nakita niya ang kanyang ama, si Dato Reyes, na may hawak na lumang panulat at seryosong nakatingin sa kanyang mga formula sa ilalim ng liwanag ng isang gasera. Ang bawat ubo ng kanyang ama ay tila isang babala na unti-unti nang nauubos ang oras nito, ngunit ang mga mata nito ay nananatiling nagniningning sa pag-asang ang kanyang nadiskubring lunas ay makapagliligtas ng libo-libong buhay. "Martha, anak," ang mahinang bulong ng kanyang ama sa kanyang panaginip. Ang puso ay hindi lamang isang organo na nagpapadaloy ng dugo. Ito ang tahanan ng dangal. Huwag mong hahayaang mantsahan ang ating pangalan. Nagising si Martha na may mga luhang dumadaloy sa kanyang mga piluka. Ang malamig na aircon sa loob ng mansyon ng mga De Leon ay hindi kayang pawiin ang init ng puot na nagsisimulang mag-alab sa kanyang dibdib. Sa sandaling iyon,
Isang masakit na katotohanan ang gumising sa kanyang diwa. Ang gamot na ipinagmamalaki ni David, ang produktong magbibigay sa kanila ng bilyon-bilyong piso, ay ang pormulang binuo ng kanyang ama na ninakaw lamang ni David mula sa mga lumang notebook na ipinagkatiwala niya rito noong sila ay nagsisimula pa lamang. Dahan-dahan siyang bumangon at nagtungo sa isang maliit na cabinet sa sulok ng silid kung saan nakatago ang ilang mga pahina ng orihinal na sulat kamay ng kanyang ama. Sa paghahambing niya sa mga ulat ng clinical trials na ninakaw niya mula sa computer ni David, nakita niya ang malaking pagkakaiba. Ang kanyang ama ay may babala tungkol sa isang partikular na enzyme na kailangang balansehin, isang detalyeng binaliwala ni David dahil sa kagustuhang mapabilis ang produksyon at mapababa ang gastos. Naramdaman ni Martha ang panginginig ng kanyang buong katawan. Ang bawat hininga niya ay tila may kasamang maliliit na karayom na tumutusok sa kanyang baga. Ang kataksilan ni David ay hindi lamang pagtalikod sa kanilang relasyon, kundi isang tahasang paglapastangan sa alaala ng isang taong nag-alay ng buhay para sa agham. Habang pababa siya sa hagdan upang ihanda ang almusal, narinig niya ang boses ni Doña Lourdes sa hardin, kausap ang isang matandang kaibigan. Ang mapagmataas na tono ng matanda ay malinaw na umabot sa kinaroroonan ni Martha. "Oh, it's nothing, Amalia," wika ni Doña Lourdes nang may kasamang matunog na pag-ayos ng kanyang mamahaling alahas. "David's genius is truly a blessing to the De Leon legacy. Ang pamilya Reyes, please, they were just lucky to have those initial notes. Kung hindi dahil sa puhunan at talino ng anak ko, mananatiling basura ang mga ideya ng tatay ni Martha. We actually did them a favor by taking those papers." Ang bawat salita ng matanda ay tila isang marahas na pagpunit sa natitirang pasensya ni Martha. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang mga palad hanggang sa makaramdam siya ng hapdi, isang pisikal na sakit na pilit niyang ginagamit upang manatiling gising sa gitna ng matinding galit. Ang utang na loob na laging ibinabato sa kanya ay isa palang malaking balat kayo upang pagtakpan ang isang malaking pagnanakaw. Pagbalik niya sa kusina, natagpuan niya si Aling Rosa na tahimik na nagpupunas ng mga plato. Ang matanda ay tumingin sa kanya ng may malalim na habag at sa isang mabilis na pagkakataon, nang walang nakatingin, hinawakan nito ang braso ni Martha. "Hiya, ang katotohanan ay parang tubig sa batis," mahinang wika ni Aling Rosa. Ang boses ay tila isang marahang bulong ng hangin. "Maari mong harangan ng mga bato, ngunit makakahanap at makakahanap iyan ng paraan upang lumabas. Huwag kang susuko." Bago pa makasagot si Martha, ang katahimikan ng umaga ay binasag ng isang balita mula sa telebisyon sa sala. Isang reporter ang nag-uulat tungkol sa isang pasyente na bahagi ng clinical trial ng De Leon Biomed na biglang binawian ng buhay dahil sa komplikasyon sa puso. Napatigil si Martha. Ang basong hawak niya ay dahan-dahang nadulas mula sa kanyang mga daliri at bumagsak sa sahig, kung saan ang mga piraso ng bubog ay kumalat na tila mga bituing nawalan ng ningning. Ang babala ng kanyang ama ay nagkatotoo. Ang kasakiman ni David ay nagsimula na ring kumuha ng buhay. Isang tanong ang nanatiling nakasabit sa malamig na hangin sa loob ng kusina. Hanggang kailan mo kayang manahimik habang ang mga pangarap ng iyong ama ay nagiging kasangkapan ng kamatayan? Ang gabi ay nababalot ng isang mapanlinlang na katahimikan, isang uri ng payapang nagbababadya ng isang malakas na unos. Sa loob ng malawak na kusina, ang bawat paghiwa ni Martha sa mga sangkap para sa hapunan ay tila paghiwa sa sarili niyang mga alaala. Ang bango ng niluluto niyang adobo at ang malapot na sarsa ng kare-kare ay pumupuno sa hangin. Ngunit para sa kanya, ang mga ito ay amoy ng isang sakripisyong malapit nang matapos. Ito ang hapunan na ipinatawag ni David upang ipagdiwang ang nalalapit na paglulunsad ngang gamot. Isang selebrasyon ng pagnanakaw
na binalot sa kinang ng tagumpay. Sa hapagkainan, ang mga kristal na baso ay nagniningning sa ilalim ng engrandeng chandelier. Ang bawat pagtama ng mga kubyerto sa porselana ay lumilikha ng isang matalim na tunog na tila nagmamarka ng bawat segundong lumilipas patungo sa pagkagunaw ng mundong binuo ni David. Si Tina, na nakasuot ng isang mamahaling pulang bestida na tila sumisigaw ng kanyang panunubok, ay nakaupo sa tabi ni David na tila siya ang tunay na reyna ng tahanan. "Martha, make sure the wine is chilled enough." Utos ni Tina nang hindi man lang tumitingin sa kanya. Ang kanyang boses ay puno ng kapangyarihang ipinahiram lamang ng kanyang kataksilan. At pakibilisan ang pagsisilbi ng main course. Our guests from the medical board are very important people. Ayaw nating magmukhang mabagal ang serbisyo sa bahay na ito, di ba? Nananatiling tahimik si Martha. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa sahig habang inilalagay ang mabigat na sandok sa lalagyan. Naramdaman niya ang mapanghusgang tingin ni Doña Lourdes mula sa dulo ng lamesa. Isang tingin na tila nagpapaalala sa kanya na sa bahay na ito, siya ay nananatiling isang hamak na tagapagsilbi sa kabila ng kanyang apelyido. Ang bawat hakbang ni Martha ay tila isang pagsasayaw sa gitna ng mga nagbabagang uling, ngunit sa loob ng kanyang dibdib, ang bawat insulto ay nagiging isang matibay na pundasyon ng kanyang paninindigan. Ngunit ang daloy ng gabi ay biglang nagbago nang ang isang katulong ay lumapit kay David at bumulong. Ang pagkakunot ng noo ni David ay nagpahiwatig ng isang hindi inaasahang pangyayari. Ilang sandali pa, pumasok sa silid ang isang lalaking may tindig na tila isang pader na hindi matitibag, si Attorney Mateo Silang. Ang kanyang presensya ay tila nagpalamig sa mainit na atmosfera ng silid at ang bawat mata ay nabaling sa kanya. "Attorney Silang, what a surprise!" Wika ni David, ang kanyang boses ay pilit na pinatatatag, ngunit kakikitaan ng isang bahid ng kaba. "I don't remember inviting you to this private celebration." Ang katarungan David ay hindi naghihintay ng imbitasyon. Ang malamig na sagot ni Mateo habang ang kanyang paningin ay dumapo kay Martha. Lumapit siya sa direksyon ni Martha at sa harap ng lahat, marahan niyang hinawakan ang kamay ng babae. Ang init ng palad ni Mateo ay tila isang kuryenteng nagbigay ng lakas sa nanunuyong kaluluwa ni Martha. "I am here as a friend of the family and as a witness to the truth that is about to unfold." Ang paghigpit ng hawak ni David sa kanyang baso ng alak ay nagdulot ng isang marahang tunog ng pagpiit ng kristal na tila anumang sandali ay mawawasak ito sa kanyang palad. Ang takot na pilit niyang itinatago ay nagsimulang sumilip sa kanyang mga mata nang makita ang katatagan ni Mateo sa tabi ni Martha. Si Tina naman ay tila nawalan ng imik. Ang kanyang mapang-asar na ngiti ay napalitan ng isang hindi maipaliwanag na pangamba. Sa ilalim ng lamesa, naramdaman ni Martha ang palihim na pagpisil ni Mateo sa kanyang kamay, isang tahimik na pangako na hindi siya bibitawan. Ang bawat segundo ng hapunan na yon ay naging isang laro ng mga sulyap at mga lihim na mensahe. Si Martha, na dati ay yumuyuko sa bawat utos, ay dahan-dahang nag-angat ng tingin at diretsong tumingin sa mga mata ni David. Sa unang pagkakataon, ang takot ay lumipat ng panig. Bago pa man matapos ang hapunan, isang katulong ang muling lumapit at may inabot na isang itim na sobre kay David. Nang buksan ito ni David, ang kanyang mukha ay biglang nawalan ng kulay. Tila lahat ng dugo sa kanyang katawan ay bumagsak sa kanyang mga paa. Ang liham sa loob ay naglalaman lamang ng isang pangungusap, ngunit sapat na ito upang yanigin ang kanyang buong pagkatao. Napatingin si David kay Martha at pagkatapos ay kay Mateo, habang ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig. Ang lihim na akala niya ay nabaon na, sa limot ay muling nagparamdam, tila isang multong naghihintay ng tamang pagkakataon upang maningil. Ang huling hapunan na ito ay hindi pala para sa pagdiriwang ng tagumpay ni David.
kundi para sa pagsisimula ng kanyang sariling pagbagsak. Isang tanong ang namayani sa isipan ni David habang pinagmamasdan ang kampanteng mukha ni Marta. Sino ang nagpadala ng sobrang ito at gaano karami ang alam nila tungkol sa lason na itinago ko sa likod ng aking mga formula? Mabuti naman at maayos ang pagkakalansya mo sa barong ko, Marta. Ngunit mamaya sa gala, manatili ka lamang sa likuran. I don't want the investors to associate the face of De Leon Biomed with someone who smells like garlic and ginger. Magmukha kang disente kahit sa isang gabi lang. Ang boses ni David ay tila isang malamig na hanging umiihip sa loob ng kanilang silid. Walang init, walang pagmamahal. Habang nakaluhod si Marta sa paanan ng kanyang asawa upang ayusin ang pagkakalapat ng laylayan ng pantalon nito, naramdaman niya ang bawat tibok ng kanyang puso. Mabagal, masakit, ngunit puno ng paninindigan. Ang bawat haplos niya sa mamahaling tela ay tila isang huling ritual para sa isang relasyong matagal nang namatay. Sa gitna ng kanyang pagluhod, ang kabalintunaan ng sitwasyon ay tila isang matalim na karayom na tumutusok sa kanyang dibdib. Inaalagaan niya ang lalaking balak siyang ibaon sa limot. Pinapaganda niya ang anyo ng taong nagnakaw ng kanyang dangal. Ang bawat butones na kanyang isinasara ay tila pagbibilang ng mga kasalanang malapit ng maningil. "Huwag kang mag-alala, David," mahinang sagot ni Marta. Ang kanyang tinig ay tila isang marahang bulong ng hangin na nagdadala ng babala. "Gagawin ko ang lahat para maging perpekto ang gabing ito para sa iyo. I will make sure na hinding-hindi mo makakalimutan ang mangyayari sa entablado." Isang mapaglarong ngiti ang sumilip sa mga labi ni David. Ang kanyang arogansya ay tila isang piring na nagbulag sa kanya sa panganib. "Good. At dahil ikaw naman ang gumawa ng technical slides ko, siguraduhin mong walang glitches. This is my moment, Marta. My legacy." Habang abala si David sa harap ng salamin, dahan-dahang kinuha ni Marta ang isang maliit na USB drive mula sa kanyang bulsa. Sa bawat segundo ng kanyang pagtulong kay David sa pag-i-edit ng presentation, ang bawat slide na kanyang binabago ay tila isang hakbang patungo sa kalayaan. Ang tiwala ni David sa kanya, ang tiwalang nagmula sa paniniwalang si Marta, ay masyadong mahina at mangmang upang lumaban. Ang siyang magiging mitya ng kanyang sariling pagbagsak. Lumabas si Marta ng silid at sinalubong siya ni Doña Lourdes sa pasilyo. Ang matanda ay nagniningning sa kanyang mga diamante, ngunit ang kanyang mukha ay kasing tigas pa rin ng bato. "Marta, huwag mo nang tangkaing hawakan ang mga alahas ng pamilya. Hindi bagay sa iyo ang mga antigong pirasong ito. Manatili ka sa kung anong meron ka, simple at hindi ka pansin-pansing gaya ng dati." Tumango lamang si Marta. Ang kanyang katahimikan ay hindi natanda ng takot, kundi ng isang mapanganib na pasensya. Hindi niya kailangan ng mga diamante upang magningning. Ang katotohanang bitbit niya ay sapat na upang silawin ang buong mundo. Bago sila umalis, mabilis na nagtungo si Marta sa likod ng mansyon kung saan naghihintay si Aling Rosa. Sa isang mabilis at palihim na pagkilos, iniabot ni Marta ang isang huling kopya ng mga dokumento na ibibigay kay Mateo. Ang pagpisil ni Aling Rosa sa kanyang kamay ay tila isang basbas ng isang ina, isang tahimik na panalangin para sa tagumpay ng katarungan. Nang papasok na si Marta sa sasakyan, isang marahas na paghawak sa kanyang braso ang nagpatigil sa kanya. Si Tina, ang babae, ay nakasuot ng isang gintong bestida na tila naghahamon ng atensyon, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng suspisya. Ang amoy ng kanyang matapang na pabango ay tila isang laso na bumalot sa paligid ni Marta. "I've been watching you, Marta," bulong ni Tina. Ang boses ay tila isang ahas na naglalabas ng dila. "Masyado kang tahimik. Masyado kang masunurin. Don't think for a second na nauto mo ako sa pagpapakitang tao mo. Alam ko ang ginagawa mo." Nanlamig ang mga kamay ni Marta, ngunit hindi siya umiwas ng tingin. Ang tensyon sa pagitan ng dalawang babae
ay tila isang kuryenteng handang sumabog sa gitna ng katahimikan ng gabi. Saan kukuha ng lakas si Martha kapag ang kanyang mga lihim ay binalak na ibunyag ng babaeng nagnakaw na ng kanyang lahat? Ang engrandeng ballroom ng hotel ay nababalot ng isang nakasisilaw na liwanag na nagmumula sa mga dambuhalang kristal na chandelier na nakasabit sa kisame. Ang bawat kislap nito ay tila libo-libong mata na nagmamasid sa bawat galaw ng mga piling panauhin mula sa matataas na antas ng lipunan. Ang halimuyak ng mga mamahaling bulaklak ay humahalo sa amoy ng mga imported na alak at pabango na lumilikha ng isang hangin na tila babawal langhapin ng mga karaniwang tao. Sa isang madilim na sulok, malayo sa sentro ng kislap at ingay, nakatayo si Martha. Ang kanyang simpleng itim na bestida na lumana ngunit maayos na naplansa ay tila isang munting anino sa gitna ng nagliliyab na karangyaan. Ramdam niya ang bawat mabigat na tibok ng kanyang puso. Isang ritmo na tila nagbibilang ng mga huling sandali bago ang isang malaking pagsabog. Ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakakapit sa kanyang maliit na clutch bag kung saan nakatago ang huling barahan ng kanyang katarungan. Mula sa kanyang kinaroroonan, pinanood niya si David. Ang kanyang asawa ay nagniningning sa ilalim ng mga spotlight. Ang kanyang barong na yari sa pinongpin niya ay tila naglalabas ng sarili nitong liwanag. Hawak ni David ang isang baso ng champagne habang tumatawa kasama ang mga maimpluwensyang mamumuhunan. Sa tabi nito ay si Tina na tila isang gintong estatwa sa kanyang kumikinang na bestida. Ang kanyang kamay ay nakapulupot sa braso ni David na tila ba ito ay isang tropeyong pagmamay-ari niya. Tonight, David De Leon becomes a legend. Bulong ni Martha sa kanyang sarili. Ang kanyang tinig ay malamig at walang bakas ng emosyon. And tonight, the world will finally see the man behind the mask. Isang marahang paggalaw mula sa di kalayuan ang kumuha ng kanyang atensyon. Sa kabilang dulo ng hall, malapit sa kinaroroonan ng mga mamamahayag, nakita niya si Attorney Mateo Silang. Ang lalaki ay nakasuot ng isang formal na suit, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako kay Martha. Isang bahagya at halos hindi mapansing pagtango ang ibinigay ni Mateo. Isang senyales na ang lahat ng mga koneksyon sa media at ang mga backup na file ay nakahanda na. Sa gitna ng tensyon, isang imahe ang biglang sumagi sa isipan ni Martha. Nakita niya ang kanyang ama sa kanilang maliit na kusina sa Iloilo. Ang pawis nito ay pumapatak habang masusing pinag-aaralan ang mga formula sa ilalim ng liwanag ng isang gasera. Naalala niya ang gaspang ng mga kamay ng kanyang ama nang hawakan nito ang kanyang pisngi bago ito tuluyang bawian ng buhay. Justice, Martha. It is not given, it is taken. Tila naririnig niyang bulong ng kanyang ama sa hangin. Isang mainit na luha ang sumubok na kumawala sa kanyang mga mata. Ngunit agad itong pinigilan ni Martha. Hindi ito ang oras para sa kahinaan. Ito ang oras para sa katotohanan. Ang tunog ng isang maliit na kampana na tumunog sa entablado ay nagpatahimik sa buong silid. Ang bawat pag-uusap ay natigil at ang lahat ng atensyon ay nabaling sa gitna ng hall. Humakbang si David patungo sa podium. Ang bawat yabag ng kanyang sapatos ay tila isang martilyo na nagpapatibay sa kanyang arogansya. Ladies and gentlemen, esteemed colleagues, ang simula ni David, ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong ballroom sa tulong ng mga speaker. Tonight is not just about a medical breakthrough. It is about a legacy. A legacy of excellence that the De Leon family has built for generations. Today, I present to you the cure that will save millions. Mula sa dilim, pinanood ni Martha ang kanyang asawa na kinuha ang remote control para sa presentation. Ang bawat ugat sa leeg ni David ay kakikitaan ng sobrang kumpiyansa. Lumingon si David sa malaking screen sa kanyang likuran. Isang mapanuyang sulyap ang ibinigay niya sa sulok kung saan alam niyang nakatayo si Martha. Let us see the heart of this innovation.
Wika ni David nang may malakas na tinig. Dahan-dahang itinaas ni David ang kanyang kamay. Ang kanyang hintuturo ay nakatutok sa buton na maglalabas ng unang slide ng kanyang tagumpay. Sa sandaling iyon, ang hininga ni Martha ay tila tumigil. Ang kanyang buong mundo ay nakatutok sa maliit na paggalaw ng daliri ni David. Nang maramdaman ang dahan-dahang pagdiin ng daliri ni David sa buton, isang malamig na ngiti ang sumilip sa mga labi ni Martha. Ang slide na lalabas ay hindi ang inaasahan ni David. Ito ang simula ng pagtatapos ng lahat ng kanyang kasinungalingan. Ang katahimikan sa loob ng hall ay naging kasing bigat ng isang hatol na bitay habang ang lahat ay nakatingin sa malaking screen, naghihintay sa liwanag na maglalantad ng lihim ng mga dileyon. Sa marahang pagdiin ng daliri ni David sa remote control, ang malaking screen sa likuran niya ay nagliwanag, ngunit hindi ang inaasahang formula ng gamot ang bumungad sa lahat. Ang bawat mata sa loob ng bulwagan ay napako sa isang larawan. Si Martha, na suot ang kanyang lumang apron, seryosong nakatitig sa isang microscope habang sa background ay makikita ang usok mula sa isang kaldero ng niluluto niyang pagkain. Ang katahimikan sa ballroom ay naging kasing lalim ng isang libingan, bago ito unti-unting napalitan ng mga bulong ng pagtataka at gulat na tila mga bubuyog na nagkakagulo. Ang mukha ni David ay biglang nawalan ng kulay, tila lahat ng dugo sa kanyang katawan ay sabay-sabay na bumagsak. Sinubukan niyang pindutin muli ang remote. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig at basa na ng malalamig na pawis, ngunit ang sumunod na slide ay mas lalong nagpabaon sa kanya sa hukay. Ipinakita sa screen ang orihinal na dokumento ng patent, kung saan malinaw na makikita ang mga guhit ng pagbura sa pangalang Martha Reyes at ang marahas na pagpalit ng pangalan ni David sa ibabaw nito. Ang bawat pixel ng larawan ay tila isang sumisigaw na saksi sa kanyang pagnanakaw. "What is this? Anong kalokohan ito?" Ang nauutal na sigaw ni David. Ang kanyang boses ay pumiyok sa gitna ng tensyon. Lumingon siya sa tech booth, umaasang may magliligtas sa kanya. Ngunit ang tanging sumagot ay ang pag-alingaw-ngaw ng isang boses sa buong sound system ng hotel. Ito ang boses ni Doña Lourdes, malinaw at puno ng pagmamataas. "Martha, huwag kang maging emosyonal. Utang na loob mo sa amin kung nasaan ka ngayon. You are just a cook." Ang talino ni David, ang kailangan ng kumpanya, hindi ang isang tulad mong galing sa putikan. Ang marahas na pagpasok ng boses ng matanda sa bawat sulok ng ballroom ay tila isang sampal sa lahat ng mga panauhin. Si Doña Lourdes, na nakaupo sa harapang mesa, ay tila naging isang estatwang bato. Ang kanyang mga diamante ay nagniningning, ngunit ang kanyang dangal ay unti-unti nang nadudurog sa harap ng lahat. Si Tina naman ay napakapit ng mahigpit sa kanyang upuan. Ang kanyang mukha ay kakikitaan ng matinding takot habang ang mga kamera ng media ay nagsimulang tumutok sa kanya. Dahan-dahan, mula sa madilim na bahagi ng entablado, humakbang si Martha patungo sa liwanag. Ang bawat yabag ng kanyang sapatos ay tila isang deklarasyon ng digmaan. Hindi siya nakasuot ng mamahaling gown, ngunit ang kanyang tindig ay mas matatag pa sa sinumang reyna sa loob ng silid. Kinuha niya ang isang wireless microphone mula sa gilid at diretsong tumingin sa mga mata ni David. Ang mga matang dati ay puno ng pag-ibig, ngunit ngayon ay puno na ng isang malamig at matalim na katarungan. "I didn't come here to destroy you, David." Ang simula ni Martha. Ang kanyang boses ay malumanay, ngunit may bigat, na tila isang hatol ng langit. "I came here to save my father's legacy." Ang gamot na ipinagmamalaki mo ay hindi bunga ng iyong henyo, kundi bunga ng 7 taon kong pagpupuyat sa kusina at laboratorio habang ikaw ay abala sa pagbuo ng mga kasinungalingan. Ang bawat buhay na itataya mo sa depektibong formula na yan ay magiging mantsa sa iyong kaluluwa habang buhay. Ang mga flash ng kamera ay tila mga kidlat na sunod-sunod na tumatama kay David, na ngayon
ay nakatayo sa gitna ng entablado na tila isang biktima ng sarili niyang bitag. Ang kanyang arogansya ay tuluyan ng gumuho na pinalitan ng isang hitsura ng isang taong nawalan ng lahat ng katinuan. "Martha, stop this! You're insane!" Sigaw ni David, na tila isang huling pagsisikap na i-gaslight ang kanyang asawa sa harap ng publiko. Ngunit wala nang nakikinig sa kanya. Isang matangkad na lalaki ang tumayo mula sa madla at lumapit sa entablado. Si Attorney Mateo Silang, hawak ang isang makapal na folder ng mga legal na dokumento at ang opisina ng National Bureau of Investigation na nakasunod sa kanyang likuran. Ang marahang pagtunog ng mga bakal na panyapak ng mga awtoridad sa sahig ng ballroom ay tila isang huling nota sa simponya ng pagbagsak ni David De Leon. "Dr. David De Leon," ang malamig na wika ni Mateo, "you are under investigation for corporate fraud, intellectual property theft, and endangerment of public health. I suggest you come with us quietly." Napatigil ang lahat ng ang mga pulis ay dahan-dahang lumapit kay David. Ang katahimikan sa bulwagan ay nabasag lamang ng isang malakas na pagtumba ng silya ni Doña Lourdes habang sinusubukan nitong tumayo. Ngunit ang kanyang mga tuhod ay tuluyan ng nanghina. Tiningnan ni Martha ang kanyang asawa sa huling pagkakataon, hindi ng galit, kundi ng isang malalim na habag para sa isang taong ipinagpalit ang lahat para sa isang korona na gawa sa buhangin. Isang tanong ang nananatiling nakabitin sa hangin habang pinapanood ng buong bansa ang live broadcast ng kanyang pagbawi sa katotohanan. Pagkatapos ng gabing ito, may matitira pa bang anino ang mga De Leon sa mundong kanilang nilinlang? Ang marahas na pagsasara ng malamig na bakal sa mga pulso ni David ay tila ang huling tuldok sa isang mahabang kabanata ng kasinungalingan. Sa bawat pag-ikot ng susi ng mga awtoridad, ang tunog nito ay hindi lamang narinig, kundi naramdaman ni David bilang isang marahas na pagpunit sa kanyang marangyang mundo. Ang bawat hakbang niya pababa ng entablado, habang nakatungo at pilit iniiwasan ang nagliliyab na liwanag ng mga kamera, ay tila paglubog sa isang kumunoy na siya rin ang humukay. Sa kabilang dulo ng bulwagan, sinubukan ni Tina na dahan-dahang makalusot sa kumpol ng mga tao. Ang kanyang gintong bestida na kanina lamang ay sumasalamin sa tagumpay. Ngayon ay tila isang malaking target na nagtuturo sa kanyang kinaroroonan. Ngunit bago pa siya makarating sa pintuan ng exit, hinarang siya ng isang hanay ng mga puting laboratory coat. Sila ang mga junior researchers ng De Leon Biomed, mga taong matagal nang nakasaksi sa kanyang panggigipit at ngayon ay tumatayong pader para sa katarungan. "Where do you think you're going, Tina?" Ang boses ni Paulo, ang pinakabata sa mga researcher na lihim na tinulungan ni Martha. Ang bawat isa sa kanila ay may hawak na kopya ng mga logbook na nagpapatunay ng sabuatan ni Tina at David. Ang takot sa mga mata ni Tina ay naging kasing linaw ng kristal at sa gitna ng kanyang pagkaipit, tila nawala ang lahat ng kanyang gilas. Ang kanyang paghinga ay naging mabilis at mababaw, tila isang ibon na nasusukol sa loob ng isang masikip na hawla. Samantala, sa harapang mesa, si Doña Lourdes ay tila isang dambuhalang estatwa na unti-unting nagkakabitak-bitak. Ang kanyang mga kamay, na pinalamutian ng mga antigong diamante, ay nanginginig ng husto habang sinusubukan niyang hawakan ang gilid ng lamesa upang hindi tuluyang bumagsak. Ang hiya o ang matinding kahihiyan na palagi niyang kinatatakutan ay dumating ng mas malakas pa sa isang tsunami na dumaig sa bawat hibla ng kanyang pagkatao. Ang kanyang paningin ay nagsimulang magdilim at ang huling nakita niya ay ang pagtalikod ng lahat ng kanyang mga kaibigan sa alta sosyedad na tila ba ang kanyang apelyido ay naging isang nakakahawang lason. Lumapit si Martha kay David bago ito tuluyang ilabas ng mga pulis. Ang katahimikan sa pagitan nilang dalawa ay tila isang malawak na karagatan na punong-puno ng mga alaala ng 7 taong pagsasama. "Martha, why?" Ang gumaralgal na tanong ni David. Ang kanyang mga mata ay puno ng pait
at hindi makapaniwalang pagkatalo. Sira na ang buhay ko, sira na ang lahat dahil sa ginawa mo. Tiningnan siya ni Martha nang may malalim na habag, isang tingin na wala ng bahid ng galit o puot. Hindi ako ang sumira sa'yo, David. Ang sarili mong kasakiman ang gumawa niyan. I didn't break you. Binigyan ko lang ng pagkakataon ang katotohanan na lumabas. Inuna mo ang korona kaysa sa konsensya at ngayon, ang koronang iyan ang siyang bumibigti sa'yo. Sa isang huling kilos ng pagpapakalaya, dahan-dahang hinawakan ni Martha ang kanyang singsing sa kasal. Ramdam niya ang bawat ukit ng ginto sa kanyang daliri. Bago niya ito, dahan-dahang hinubad. Ang singsing ay inilapag niya sa ibabaw ng podium kung saan kanina lamang ay nakatayo si David. Ang tunog ng pagtama ng ginto sa kahoy ay tila isang huling hininga ng isang pagmamahal na matagal nang pumanaw. Martha! Ang sigaw ni Tina mula sa likuran, ang boses ay puno ng desperasyon. How can you be so cruel? I am pregnant. May dinadala akong De Leon. Isasakripisyo mo rin ba ang bata? Napatigil si Martha, ngunit hindi siya lumingon. Ang panginginig sa mga labi ni Tina ay tila may halong pag-aalinlangan, isang detalyeng hindi nakatakas sa mapanuring mata ni Martha. Lumapit si Attorney Mateo sa tabi ni Martha. Ang kanyang presensya ay tila isang matibay na sanggalang laban sa mga huling hirit ng mga kaaway. Hayaan mo na sila, Martha. Mahinang wika ni Mateo. Ang boses ay may dalang kapayapaan. Tapos na ang gabi ng kanilang paghahari. Oras na para sa iyong sariling umaga. Habang papalabas sila ng ballroom, hinarangan sila ng mga mamamahayag na may daladalang mga kagamitan para sa interview. Ang bawat pagkislap ng liwanag ay hindi na naging dahilan ng takot para kay Martha. Naglakad siya ng may taas noo, bitbit ang notebook ng kanyang ama na parang isang banal na relikya. Nang makarating sila sa parking lot, kung saan ang hangin ng gabi ay sariwa at malaya, kinuha ni Mateo ang isang dokumento mula sa loob ng kanyang sasakyan. Ang kanyang mukha ay seryoso, tila may isa pang mahalagang piraso ng puzzle na kailangang ilatag. Martha, bago tayo umalis, may isang bagay pa akong kailangang ipakita sa iyo. Ang simula ni Mateo habang binubuksan ang isang lumang sobrang may tatak ng pamilya De Leon. Tungkol ito sa huling testamento ng ama ni David. May isang lihim siyang itinatago na tanging ang orihinal na tagapagmana ng formula ang may karapatang makaalam. At ayon dito, hindi lang ang formula ang ninakaw nila sa pamilya mo. Napatigil si Martha. Ang kanyang hininga ay tila napako sa kanyang baga. Ang bawat salitang lumalabas sa bibig ni Mateo ay nagpapahiwatig ng isang katotohanang mas malalim pa sa pag-aakala niya. Ang laban para sa kanyang pangalan ay tapos na, ngunit tila ang laban para sa kanyang tunay na pagkakakilanlan ay nagsisimula pa lamang. Ang usok na nagmumula sa malaking tsimeneya ng barko ay tila isang mahabang buntong hininga na nagmamarka ng paglayo ni Martha mula sa magulong mundo ng Maynila. Habang unti-unting lumiliit ang mga dambuhalang gusali sa abot tanaw, naramdaman niya ang dahan-dahang paggaan ng kanyang dibdib, na tila ba ang bawat milyang tinatahak ng sasakyang pandagat ay naglalagas ng isang piraso ng mabigat na kadenang binuo ng mga De Leon. Ang asul na karagatan ay tila isang malawak na salamin na sumasalamin sa kanyang panibagong kalayaan, at ang bawat hampas ng hangin sa kanyang mukha ay nagdadala ng amoy ng alat at laya. Nang tumapak ang kanyang mga paa sa pantalan ng Iloilo, sinalubong siya ng isang pamilyar na init na tila isang yakap ng isang inang matagal na nawala. Ang ingay ng mga tricycle, ang tawanan na ng mga tindera sa palengke, at ang malamyos na tono ng wikang Ilonggo ay tila mga nota ng isang awiting nagpapagaling sa kanyang mga sugat. Dinala siya ng kanyang mga paa sa kanilang lumang tahanan, malapit sa dalampasigan, isang maliit na bahay na gawa sa kawayan at nipa, kung saan ang bawat sulok ay may amoy ng kahapon at ng mga pangarap ng kanyang ama.
Sa bawat umaga, ang pagbukas ng mga bintanang gawa sa kapis ay nagpapapasok ng liwanag na tila ginto sa ibabaw ng kanyang mga kagamitan sa kusina. Hindi na siya naghahanda ng pagkain para sa isang asawang hindi siya pinahahalagahan. Sa halip, ang kanyang mga kamay ay abala sa pagmamasura ng bigas at pagkayod ng niyog para sa kanyang maliit na sapansapan at bibingka. Ang bawat pag-ikot ng sandok sa malapot na gata ay tila isang meditasyon, isang paraan ng muling pagkilala sa kanyang sarili. Marta, Hiya, napakasarap pa rin ng timpla mo, wika ni Aling Rosa habang maingat na itinatabi ang mga dahon ng saging na gagamiting pambalot. Ang matanda ay piniling sumama sa kanya. Iniwan ang mansyon upang maging saksi sa muling pagbangon ng babaeng itinuring na niyang sariling anak. Ang kakanin mo ay may lasa ng katapatan, hindi katulad ng mga pagkaing kinakain natin sa Maynila na tila balot ng plastik. Ngunit hindi lamang pagkain ang ibinibigay ni Marta sa kanyang komunidad. Ang bawat sentimo na natatanggap niya mula sa royalty ng kanyang gamot na ngayon ay ibinebenta na sa tamang presyo at may tamang formula ay inilalaan niya para sa mga biktima ng kapabayaan ni David. Binubuksan niya ang kanyang pintuan para sa mga may sakit, hindi bilang isang doktora, kundi bilang isang tagapamagitan ng kagalingan. Ang kanyang maliit na hapagkainan ay naging silid-aralan din para sa mga batang nais matuto tungkol sa agham at sa kalikasan. Sa kabila ng kapayapaang ito, may isang bahagi ng kanyang puso ang nananatiling nagtatanong. Pagkatapos ng huling araw ng paglilitis, kung saan napatunayang may kasalanan si David sa lahat ng sakdal, biglang nawala si Attorney Mateo Silang. Walang mensahe, walang tawag. Ang huling alaala niya rito ay ang mahigpit na hawak nito sa kanyang kamay bago siya sumakay ng eroplano. Ang bawat paglubog ng araw sa Iloilo ay nag-iiwan ng isang kulay kahel na kalungkutan sa kanyang isipan. Nagtatanong kung nasaan na ang lalaking naging tanging sandigan niya sa gitna ng unos. Isang hapon, habang si Marta ay nakaupo sa isang kawayang upuan sa tapat ng dagat, pinagmamasdan niya ang dahan-dahang paglapit ng isang malaking puting barko sa pier. Ang marahang pag-ugoy ng mga alon ay tila nagpapahiwatig ng isang hindi inaasahang balita. Ang bawat tao sa pantalan ay tila naging maliliit na anino sa ilalim ng papalubog na araw. Mula sa malayo, isang figura ang bumaba mula sa barko. Isang lalaking may pamilyar na tindig, bit-bit ang isang lumang leather bag na tila naglalaman ng lahat ng mga sagot sa kanyang mga katanungan. Habang ang lalaki ay dahan-dahang naglalakad patungo sa kinaroroonan ni Marta, ang tibok ng puso ng babae ay nagsimulang bumilis, isang ritmo na matagal na niyang hindi nararamdaman. Ang lalaki ay huminto sa tapat ng kanyang bakod, tinanggal ang kanyang salamin at ngumiti ng may kasamang malalim na paghanga. Ang kislap sa mga mata nito ay mas maliwanag pa kaysa sa anumang diamante ng mga De Leon. Sa sandaling iyon, ang hangin sa Iloilo ay tila huminto sa pag-ihip, naghihintay sa unang salitang lalabas sa mga labi ng lalaking muling nagpakita sa kanyang buhay. Ang dahan-dahang pagbukas ng tarangkahang kawayan ay lumikha ng isang marahang tunog na tila nagpagising sa natutulog na mundo ni Marta. Nakatayo roon si Mateo, ang kanyang buhok ay bahagyang gulo-gulo dahil sa hangin ng dagat at ang kanyang mga mata ay nagdadala ng isang klase ng liwanag na tila nanggagaling sa kailaliman ng isang tapat na puso. Ang bawat hakbang nito patungo sa kinaroroonan ni Marta ay tila isang maingat na pagtahi sa mga punit na bahagi ng kanyang nakaraan. "I'm sorry it took so long, Marta," ang unang wika ni Mateo. Ang boses ay may dalang pakiusap at matinding ginhawa. "I had to make sure everything was legally sealed in Manila. Gusto kong pag-uwi ko rito, wala nang kahit anong anino nahahabol sa'yo." Naramdaman ni Marta ang isang mabilis na pagpintig sa kanyang dibdib. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang emosyong matagal na niyang ipinagkait sa kanyang sarili. Ipinatong ni Mateo ang kanyang leather bag
sa lamesang kahoy at inilabas ang isang makapal na folder. "This is it, Marta. The Marta Reyes Foundation is now official. Lahat ng kikitain ng gamot ay diretsong mapupunta sa pagpapatayo ng mga klinika sa mga probinsya. You are no longer just the inventor. You are the hope of many." Sa gitna ng kanilang pag-uusap, inabot ni Mateo ang isang puting sobre na may markang galing sa pitan. Ito ay mula kay David. Nang hawakan ni Marta ang papel, naramdaman niya ang bahagyang panginginig ng kanyang mga daliri. Ngunit ang bigat na dati ay sumasakal sa kanya ay wala na. Binasa niya ang bawat salita ng paghingi ng tawad ni David, ang bawat pagsisisi nito sa gitna ng malamig na rehas. Huminga ng malalim si Marta at tumingin sa malawak na dagat. "Hindi ko na kailangang magalit, Mateo. Ang puot ay isang mabigat na bagahe na ayaw ko nang bitbitin. I forgive him, not because he deserves it, but because I deserve peace." Sa isang marahang pagkilos, hinayaan ni Marta na liparin ng hangin ang sulat, pinagmamasdan ng papel, habang ito ay unti-unting lumalayo at nawawala sa mga alon. Pagdating ng hapon, naglakad ang dalawa sa dalampasigan. Ang bawat paglubog ng mga paa nila sa basang buhangin ay lumikha ng mga bakas na tila nagpapatunay ng kanilang sabay na paglalakbay. Ang kulay kahel na langit ay sumasalamin sa tubig na lumilikha ng isang romantikong atmosfera na binalot ng katahimikan at malalim na pag-unawa. "Mateo," ang mahinang tawag ni Marta, habang pinagmamasdan ang ginagawang pundasyon ng isang maliit na gusali sa di kalayuan. "Thank you for seeing me when I was invisible." Tumigil si Mateo sa paglalakad at humarap sa kanya. Marahan niyang hinawakan ng kamay ni Marta. Ang kanyang mga daliri ay humaplos sa mga palad ng babae na may labis na pag-iingat. Tila ba hawak niya ang isang mamahaling hiyas. "Hindi ka kailanman naging invisible sa akin, Marta. Mula noong bata pa tayo sa Iloilo, ikaw na ang pinakamaliwanag na bituin na nakita ko. I just waited for the right time to tell you that you are enough. You have always been enough." Ang init ng titig ni Mateo at ang dahan-dahang paglapit ng kanyang mukha ay nagdulot ng isang matamis na kilabot sa buong pagkatao ni Marta. Ang distansya sa pagitan nila ay tila nawala, na pinalitan ng isang pangakong hindi kailangang bigkasin. Sa gitna ng hangin at ng awit ng mga alon, naramdaman ni Marta ang isang marahang haplos ni Mateo sa kanyang balikat, isang proteksyon na alam niyang hindi na siya muling sasaktan. Ngunit sa gitna ng kanilang katahimikan, isang batang lalaki mula sa baryo ang tumatakbong lumapit sa kanila. Hawak nito ang isang maliit na kahon na nakabalot sa simpleng papel na may kalakip na isang card. "Para po kay Ma'am Marta," ang hingal na wika ng bata bago muling tumakbo paalis. Nang buksan ni Marta ang kahon, ang kanyang muka ay kakikitaan ng labis na pagtataka. Sa loob nito ay isang lumang susi at isang maliit na bote ng pabango, isang amoy na tila nagmula sa nakaraan ng mga De Leon. Binasa niya ang sulat na kasama nito. "May mga lihim na hindi kayang ibaon ng rehas. Gamitin mo ang susing ito upang buksan ang huling pinto na hindi nila ipinakita sa iyo." Ang sulat ay walang lagda, ngunit ang sulat kamay ay pamilyar, mula sa isang lumang kaibigan sa Maynila na akala niya ay kinalimutan na siya. Saan kaya dadalhin ng susing ito si Marta? At anong lihim pa ang itinatago ng mga De Leon na maari muling yumanig sa kanyang binuong kapayapaan? Ang susing hawak ni Marta ay malamig sa kanyang palad, ngunit ang bawat ukit nito ay tila naglalabas ng isang init na direktang dumadaloy sa kanyang mga alaala. Kasama si Mateo, tinungo nila ang isang matandang sangay ng bangko sa kabayanan ng Iloilo. Isang gusaling gawa sa makapal na semento at tila hindi natitibag ng panahon. Sa loob ng isang maliit at madilim na silid kung saan nakalagay ang mga safety deposit box, ang marahang pag-ikot ng bakal sa loob ng kandado ay lumikha ng isang matunog na pag-angat ng trangka, na tila isang huling hininga ng katotohanang matagal nang naipit. Nang bumukas ang maliit na pintuan,
Bumungad sa kanila ang amoy ng lumang papel at alikabok. Sa loob ay may isang manipis na folder at isang maliit na botelya ng langis na may mga tuyong dahon sa loob. Ang huling pormulang ginawa ng kanyang ama bago ito pumanaw. Sa loob ng folder ay may isang sulat na may nanginginig na sulat kamay ni Dato Reyes na may petsang 1 linggo bago ang malaking sunog sa kanilang dating laboratorio sa probinsya. Para kay Marta, ang simula ng sulat na tila naririnig ni Marta ang boses ng kanyang ama sa hangin. Anak, ang pormulang ito ay hindi para sa yaman. Ito ay para sa mga taong walang kakayahang bumili ng buhay. Ang pamilya de Leon ay kinuha ang ating nakaraan, ngunit sa susing ito, ibinibigay ko sa iyo ang susi ng iyong kinabukasan. Ang lupang kinatatayuan ng kanilang unang pabrika sa Iloilo ay nakapangalan sa iyo. Binili ko ito gamit ang huling sentimo ng ating pamilya upang may mabalikan ka. Napatakip si Marta ng kanyang bibig. Ang kanyang mga luha ay mabilis na pumatak sa lumang papel. Ang bawat sakripisyo ng kanyang ama, ang bawat pagtitiis nito sa gitna ng kahirapan ay may iisang layunin. Ang masiguradong may matitirang dangal para sa kanyang anak. Ang De Leon Biomed ay itinayo sa ibabaw ng lupang pagmamay-ari ni Marta. Isang katotohanang sapat na upang tuluyang mapabagsak ang anumang natitirang yaman ng mga De Leon sa Maynila. Mateo, ang nanginig na wika ni Marta habang nakasandal sa balikat ng lalaki. Hindi ko akalaing hanggang sa huling sandali, ako pa rin ang iniisip ni Itay. Dahil ikaw ang kanyang pinakamahalagang obra maestra. Marta, ang mahinang sagot ni Mateo habang marahan niyang hinahaplos ang buhok ng babae. Ngayon, ang huling reseta ay hindi na tungkol sa gamot. Ito ay tungkol sa pagbabalik ng lahat sa tamang kinalalagyan. Lumipas ang ilang buwan at ang dating masukal na lupain sa tabi ng dagat ay naging isang nagniningning na simbolo ng pag-asa. Ang pagpapasinaya sa Reyes Community Laboratory ay dinaluhan ng mga taong dati ay walang boses, mga magsasaka, mangingisda, at mga ina na may bitbit na mga anak na ngayon ay may katiyakan na sa kalusugan. Ang puting gusali ay tila isang parola sa gitna ng pampang at sa itaas ng pintuan ay nakaukit ang pangalan ng kanyang ama. Sa isang sulok ng balita sa telebisyon na nakabukas sa kantin ng laboratorio, ipinakita ang huling kalagayan ni Doña Lourdes. Ang matanda ay nakaupo sa isang silya sa loob ng isang pampublikong pasilidad. Ang kanyang mga mata ay blangko at walang kinang, habang pilit niyang tinatawag ang mga pangalan ng mga taong matagal na siyang kinalimutan. Ang kanyang mga diamante ay wala na, pinalitan ng isang lumang kumot na tila tanging kasama niya sa kanyang pag-iisa. Sa kabilang banda, si David naman ay nananatiling nakatingin sa labas ng maliit na bintana ng kanyang selda. Ang kanyang mga kamay, na dati ay nagnanakaw ng pangarap, ay wala ng hawak, kundi ang malamig na rehas ng pagsisisi. Nakatayo si Marta sa beranda ng kanyang bagong laboratorio, pinagmamasdan ng pagdating ng mga pasyente na may mga ngiti sa labi. Ang bawat botelya ng gamot na lumalabas sa kanyang pasilidad ay may tatak ng katapatan. Lumapit si Mateo sa kanya, dala ang 2 tasa ng mainit na kape, at tumayo sa kanyang tabi. Handa ka na ba? Tanong ni Mateo. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal at paghanga. Ang susunod na kabanata ay isusulat na natin ng magkasama. Tumingin si Marta sa lalaking hindi bumitaw sa kanya sa gitna ng bagyo. Inabot niya ang kamay ni Mateo at naramdaman ang katatagan ng kanilang ugnayan. Hindi na ako takot, Mateo. Dahil sa wakas, ang reseta ng buhay ko ay hindi na isinulat ng iba. Ako na ang may hawak ng panulat. Ang bawat pag-alon ng dagat sa kanilang harapan ay tila isang pagdiriwang ng tagumpay ng katarungan. Sa gitna ng hangin at ng amoy ng lunas, naramdaman ni Marta ang isang halik ni Mateo sa kanyang noo
isang selyo ng isang bagong simula na puno ng pag-asa at pag-ibig na kailanman ay hindi na mabubura ng kahit anong lihim. Ang paglubog ng araw sa abot-tanaw ng Iloilo ay nagpinta ng mga kulay na tila ba hinalaw mula sa pinakamagandang pangarap ni Marta. Ang langit ay nababalot ng kulay rosas, lila at ginto na dahan-dahang naglalawa sa ibabaw ng asul na karagatan. Ang marahang paghampas ng mga alon sa pampang ay lumikha ng isang payapang ritmo. Tila ba ang bawat tubig na dumadampi sa buhangin ay naglilinis sa huling bakas ng pait mula sa kanyang nakaraan. Sa kinalalagyan ni Marta sa beranda ng Reyes Community Laboratory, ang amoy ng dagat ay humahalo sa halimuyak ng mga halamang gamot na nakatanim sa paligid. Isang amoy na para sa kanya ay amoy ng tunay na kaligtasan. Nang dahan-dahang lumapit si Mateo sa kanyang likuran, hindi na kailangan ni Marta ang lumingon upang malaman kung sino ang dumating. Ang bawat yabag nito sa sahig na kahoy ay pamilyar na sa kanyang sistema. Isang tunog na nagbibigay ng katiyakan at hindi ng kaba. Inilapag ni Mateo ang kanyang mga kamay sa balikat ni Marta. Isang marahang haplos na tila nagsasabing narito na siya at hinding-hindi na muling aalis. Iniisip mo pa rin ba sila? Ang mahinang tanong ni Mateo. Ang boses ay tila isang haplos sa gitna ng katahimikan ng takip silim. Huminga ng malalim si Marta at dahan-dahang sumandal sa dibdib ng lalaki. Hindi na bilang mga kaaway, Mateo. Iniisip ko sila bilang bahagi ng isang kabanatang kailangan kong tapusin upang makarating dito. Ang balitang natanggap ko kanina tungkol kay David na kahit sa loob ng selda ay sinusubukan niyang mag-aral muli ng medisina, nagbibigay sa akin ng pag-asa na baka sa gitna ng kanyang pagbagsak ay mahanap niya ang kanyang kaluluwa. Ang kapatawaran para kay Marta ay hindi isang biglaang pangyayari, kundi isang dahan-dahang proseso ng pagpapakawala. Hindi niya pinatawad si David dahil nararapat ito, kundi dahil ayaw na niyang maging anino ng kahit na sinong De Leon. Sa kanyang pagpapatawad, tuluyan na niyang naputol ang huling kadena ng utang na loob na palaging ibinabato sa kanya. Ang kanyang kapayapaan ay hindi na nakadepende sa paghingi ng tawad ng iba, kundi sa kanyang sariling pagtanggap sa kanyang halaga. Alam mo, Mateo, ang dugtong ni Marta, habang pinagmamasdan ang mga bituin na nagsisimulang magpakita sa langit. Dati, ang tanging alam ko lang ay maging asawa, maging kusinera, at maging anino. Akala ko, ang aking talino ay kasangkapan lamang para sa tagumpay ng iba. Ngunit natutunan ko na ang tunay na lakas ng isang babae ay hindi nasusukat sa haba ng kanyang pagtitiis, kundi sa tapang niyang manindigan para sa katotohanan. Naramdaman ni Marta ang marahang paghalik ni Mateo sa tuktok ng kanyang ulo at ang katotohanang iyan ang nagligtas sa maraming buhay, Marta. Hindi ka lang nagtayo ng laboratorio. Nagtayo ka ng isang tahanan para sa mga pangarap na dati ay itinuturing na basura. Ang Reyes Community Laboratory ay naging higit pa sa isang pasilidad ng medisina. Ito ay naging simbolo ng katarungan para sa mga mahihirap sa Iloilo. Ang pangalang Marta Reyes ay hindi na lamang nakasulat sa mga dokumento ng patent, kundi nakaukit na sa puso ng bawat pasyenteng gumaling at bawat batang nangarap maging siyentipiko dahil sa kanya. Ang kanyang buhay ay naging isang buhay na reseta ng pag-asa, isang patunay na kahit gaano man kadilim ang gabi ng kataksilan, ang liwanag ng integridad ay laging makakahanap ng daan upang sumikat. Sa huling sandali ng gabi, bago sila pumasok sa loob ng gusali, tumingin si Marta sa kanyang mga kamay. Wala na roon ang gintong singsing na simbolo ng kanyang pagkakaalipin. Sa halip, ang kanyang mga daliri ay may mga bakas ng tinta at kemikal, mga marka ng isang babaeng malaya, matapang, at nagmamay-ari ng kanyang sariling tadhana. Ang kwento ni Marta ay hindi nagtapos sa isang magarbo at maingay na tagumpay, kundi sa isang tahimik at malalim na kaligayahan.
Isang kaligayahang nahanap sa pagitan ng pag-aalaga sa kapwa at pag-ibig sa sarili. Sa piling ni Mateo, alam ni Marta na ang bawat bukas ay isusulat nila ng may katapatan sa isang mundong hindi na kailanman muling mababalot ng mga lihim na reseta.